Hello sa inyong lahat. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Raymond. Taga San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar bilang proteksyon na rin sa pagkatao ko at ng aking pamilya dahil magpasa hanggang ngayon ay dito po kami naninirahan. Bata pa lang kami ng aking mga kapatid. Tinuruan na nga kami ng aming mga magulang ng mabuting gawa at palaging masusuklian daw yung kabaitan. Kung iisipin ay tama naman po yun dahil wala naman talagang masama kung magiging mabait ka sa kapwa mo. Diba? Pero sa kwento ko pong ito ay hindi nakabuti sa akin yung labis na kabaitang ginawa ko. Taong 2001, mga isang taon pa lang po kaming nagsasama ng asawa ko noon nang mapabalita nga sa aming lugar yung tungkol sa aswang na malayang gumagala at walang habas na nang bibiktima ng mga taong inosente. Wala itong pinipili at talagang kumikitil po ito ng buhay. Mapabata man o matanda, hindi nga ito nakakaramdam ng awa. Dahil sa talamak na nga yung mga kwentong ganon, pinag-iingat ng kapitan ng lugar namin yung lahat upang wala nang mabiktima pa yung nilalang. Mangilan-ngilan na rin po kasi yung mga kalugar ko ang nadali raw nito. May isa pa nga pong kilala namin yung foreman po na tawagin po nating Dennis. Mabait po ito at nagtatrabaho sa construction site. At siya nga po yung isa sa mga nagtatrabaho noon sa isang tulay sa lugar. Bagaman liblib nga yung lugar na iyon ay maswerte po itong natayuan ng tulay upang maging mas madali po yung transportasyon. Ayon sa mga report noon, lasing daw ito nang atakihin nga siya ng aswang at walang habas na patayin. Kinabukasan, natagpuan nga ng mga kababaihang naglalabas sa ilog ang kalunos-lunos na sinapit ng bangkay nito. Isa pang nabiktima ay tawagin po nating Aling Budang na walang ginagawa kundi yung manira ng buhay ng may buhay sa pamamagitan ng matabil at pasmado nitong bunganga. Walang pakialam yung alin noon kung ano nga ba yung magiging epekto nito sa buhay ng mga taong ginagawa niya ng mga maling kwento at paratang. Isang araw, natagpuan na lang daw po ng mga kaanak ng matandang tsismosa ang bangkay nito sa kwarto kung saan nga siya nagpapahinga. Ang masakit pa po nito, wakwak rin daw yung bunganga ng ali at nawawala daw yung dila nito na mistulang dinukot ng salarin. Dahil sa pagkamatay nito ay ibinintang ng mga kaanak ng ali sa aswang yung pagpatay rito, lalo at parang hindi nga ordinaryo yung kanyang sinapit. Yung ibang mga taga sa amin naman ay masaya dahil doon. Dahil maraming ang galit dito dahil sa paninirang ginagawa ng matanda sa kanila. At sa wakas daw ay nakabawi na rin sila sa pamamagitan ng pagkitil dito ng aswang. Ang ikatlo at huling biktima na aming narinig noon ay yung batang nagngangalang Ivy na anak pa po ng kumpare ko at kumare. Bunso po nilang anak ito. At sa kasamaang palad ay maagang nasawi sa kukurin ng halimaw. Inutusan daw ito ni paring Ato, yung kumpare ko, na bumili ng katol sa tindahan ni Aling Kesha. Ngunit hindi na raw ito nakabalik sa kanilang bahay. Buong magdamag hanggang sa abutin na nga ito ng madaling araw. Tandang-tanda ko pa nga nang hingan ako ng tulong ni paring Ato sa paghahanap ng kanyang anak na nawawala. At hindi namin alam noon kung saan nga ba ito nagpunta. Inabutan na kami ng sikat ng araw noon pero wala pa rin kaming natagpo ang bata. Ganoon na lang yung panlulumo ng kumpare ko at ng kumare nang may mga balita sa kanila na natagpuan daw sa kabilang barangay yung bangkay ng kanilang anak. Sumama nga ako upang kahit papano ay may karamay silang dalawa kapag naroon na nga sa lugar. Masama rin po kasi yung kutob ko sa kung ano mang nangyari sa kanilang anak at talagang matindi rin po yung sinapit ng bata. Dahil halos magluray-luray na po yung katawan nito dahil sa dami ng kalmot at kagat na kanyang natamo. 2 linggo makalipas yung huling pangbibiktima ng hayop na yon. Papauwi nga ako noon galing trabaho nang mapadaan sa bahay ni paring Ato. Nakita akong maraming tao yung naroon sa kanila at nagiinuman. Kaya naman tinawag nga ako nito upang kamustahin. Hinaya niya akong uminom ng gabing yon at bilang kumpare ay nahirapan akong makatanggi. Hanggang alas 8 lang ako pre. Inaantay ako ng asawa ko alam mo naman. Sambit ko pa nga po dito. Tanging pagtango lamang yung kanyang naisagot. Bago nga kami pumasok sa kanilang bakuran.
Habang nagiinuman kami, sa iisang lamesa ay hindi naiwasan ng ilang mga naroon na mapag-usapan yung karumal-dumal na pagkamatay ng anak ni Paring Ato na noon ay mga ilang araw pa lang din na nailibing na. Kaya naman biglaan po itong naiyak at naging emosyonal nang mabanggit nga yung pangalan ng kanyang bunso. Maya-maya ay lumapit sa lamesa namin noon yung isang binatilyo at may kung ano siyang sinabi sa amin noon. Ayon dito, nakilala raw niya kung sino nga ba yung pumatay sa anak nito. Dahil nung magtitinda daw sila ng kakanin sa kabilang barangay, ay may nakita raw siyang isang lalaki na meron daladalang sako. Pumasok daw yun sa may dulo, doon nga sa may bahay sa may kawayanan. At gano'n na lamang yung pagtataka niya kung bakit wala na raw yung sakong dala nito nung lumabas raw ito at umalis doon. Kaya naman pinuntahan daw niya ito sa loob at doon nga nadiskubre yung bangkay ng kawawang bata. Itong binatilyo pa lang to yung nakakita doon sa bangkay. Nakilala mo ba? Tanong ng isang kasama namin noon sa lamesa. Bagaman hindi ko ito nakilala sa pangalan, nakilala ko sa mukha. At kapag masilayan kong muli yung mukha nito, may tuturo ko sa inyo. Saad pa nga ng binatilyo. Gusto ko pa sanang makiusyoso sa mga nagaganap pero sumapit na nga kami ng alas 8 ng gabi. At kinakailangan ko na talagang umuwi noon. Matapos akong magpaalam kay Paring Ato ay tumulak na nga ako pauwi ng bahay. Habang naglalakad sa madilim na parang ay nakaramdam nga ako ng takot nung mga sandaling yon dahil baka ako naman yung mabiktima ng aswang nung gabing yon. Kaya naman kahit medyo may tama na ng alak, pinilit kong idiretso upang makauwi lamang sa bahay. Ilang metro na lamang yung lalakarin ko nang halos panawan nga ako ng hininga. At parang bigla ring nawala yung tama ng alak sa akin nang may kung sinong kumapit sa aking likuran. Talagang napasigaw ako ng mga sandaling yon dahil nga hindi ko inaasahang meron pang ibang tao sa daan. Sa pagbaling ko ng tingin sa kung sino mang kumapit sa akin, ay nagulat nga ako nang makita yung isang lalaki na halos hindi nalalayo sa edad ko. Tumalon po ako patras noon. At nang masinagan siya ng ilaw ng buwan ay gano'n na lamang yung panlulumo ko nang makita ko siyang duguan. At may mangilan-ngilang pasa at galos sa mukha, pati na rin sa kanyang katawan. Tinanong ko siya kung napano ba ito at kung bakit gano'n nga yung kanyang itsura. Tanging tulungan mo ako na lang yung huling nasabi nito bago nga siya bumagsak sa mga bisig ko at tuluyang nawala ng malay. Sa sobrang pagkataranta ko noon, ay inakay ko yung lalaking duguan at pilit na inakay papunta sa bahay. Mula sa labas ay tinawag ko nga ng tinawag yung asawa ko noon upang tulungan nga ako sa pagbubuhat sa lalaking yon. Gulat man siya ay nagtataka rin siya kung sino nga ba yung kasama ko. At inasikaso naman po niya ito at nilapatan ng paunang lunas yung mga sugat. Hindi namin kilala yung lalaking ito. Nurse sa bayan itong asawa ko. Kaya naman alam kong magiging maayos naman yung lalaki sa lalong madaling panahon. Habang pinapanood ko yung pagpunas ng asawa ko sa dugang katawan ng lalaki, napansin ko yung malaki at mahabang punit sa sentido nito. Kaya naman napaisip ako noon kung ano ba talagang nangyari dito at bakit may ganun siya katinding pinsala. Bukas ay tatanungin natin siya kung sino nga ba siya at kung ano ba talaga yung nangyari. Saad pa nga ng asawa ko noon. Kaya naman matapos kaming kumain ng gabing yon, ay natulog na nga kami sa aming kwarto at nagpahinga na nga ng mahimbing. Kinabukasan ay nagulat ako nang mapansin ko na wala na sa higaan yung lalaking tinulungan ko. Kaya naman dali-dali nga akong lumabas ng bahay noon upang hanapin ito. Sa bungad pa lang ng pinto ay ganoon na lamang yung gulat ko nang makita ko siyang tulala at nakatingin lang sa langit at mukhang merong malalim na iniisip. Nilapitan ko ito at nagpakilala ko ng maayos sa kanya. Dali-dali naman akong niyakap ng lalaking yon habang nagpapasalamat sa tulong na aking ginawa sa kanya nung gabing yon. Sinubukan kong tanungin kung ano ba talaga yung kanyang pangalan, pero napasapupo siya sa kanyang ulo at may tumulong dugo mula sa ilong nito. Indikasyon na hindi pa mainam yung lagay nito. Agaran ko siyang ipinasok sa loob habang nagmamadaling tinawag yung asawa ko. Matapos muling gamutin siya ng asawa ko, uminam naman yung pakiramdam ng lalaking yon kahit papano. Nakilala namin siya bilang Jose. At ayon dito, ay hindi daw niya maalala yung ilang detalye sa kanya.
Basta't yung natatandaan lamang daw niya ay may kung sinong humahabol sa kanya bago nga siya mawala ng malay. Ayon pa sa asawa ko, ganoon daw yung kaseryoso yung pinsala sa ulo ng lalaking ito. At minsan daw ay nakapagdudulot raw talaga yun ng pagkawala ng memorya. Lalo na kapag bago pa lamang at medyo nakakatakot talaga yung kanyang naranasan. Pero hindi naman daw yun magiging permanente. Ilang araw lamang o baka hindi nga. At magiging maayos rin daw yung lahat at babalik na nga sa dati yung memorya ni Jose. Ilang araw pa po sa aming nanuluyan yung lalaking ito. At wala akong masabi sa kanya kundi mainam siyang kasama sa bahay. Malinis po ito sa bahay at marunong sa mga gawain. At talagang masipag rin po ito. Isa lamang yung talagang reklamo ko sa kanya. At yun nga yung pagluluto ng matabang. Dahil kapag siya nga yung magtimpla ay hindi gumagamit ng anong rekado bukod sa paminta. Kaya naman hindi ko na nga siya pinagluluto. Hindi ko rin po alam noon kung bakit talagang naaawa kami ng asawa ko dito. Dahil kami man po ay marami ring tumulong sa amin bago kami medyo makaraos sa buhay. Kaya talagang mabait naman po kami ng asawa ko. May ilang mga bagay rin po akong napapansin dito. Dahil tuwing gabi, nakikita ko siyang nakatingala lang sa langit ng medyo may katagalan. At nang minsan ko nga siyang tapikin habang nakatingala ito, gano'n na lang yung gulat ko nang bigla ko nitong angilan. Na para bang isang mabangis na hayop. At handa nga nito akong sagpangin anumang oras. Nang makita ko na gano'n nga yung reaksyon niya, ay napatras ako noon at dali-daling nagtatatakbo. Papasok ng kwarto. Na noon ay mahimbing na rin pong natutulog yung asawa ko. Lagi rin po kaming naglalak ng pinto. Kinabukasan ay tila nakalimutan na nga ni Jose yung kanyang ginawang pag-angil. At muli na po itong bumalik sa kanyang dating kilos at pakikisama. Hindi pa rin po bumabalik yung memorya nito. Mga bandang 7:00 ng gabi noon, ay papauwi na nga ako ng bahay galing sa trabaho nang muli kong makasalubong yung grupo nila paring Ato. Dali-dali nga nito akong tinawag at kinausap. At kitang-kita ko sa kanyang kilos na para bang hindi siya mapakali. At pautal-utal po ito sa hindi malamang bagay. Pre, ano bang problema? Tanong ko pa nga po dito. Ayon kay paring Ato, nung nakaraang nagpunta daw ako at nag-inom sa kanila, ay may inupahan daw siyang grupo ng mga kalalakihang nanunugis ng mga aswang sa iba't ibang lugar upang ipatira nga yung aswang na pumatay sa anak niya. Sa kabutihang palad ay nagawa raw nilang hulihin ito. Pero nung itatali na raw sana nila ay bigla raw itong nakawala sa kanila. Ngunit napuruhan daw nung isa sa mga kasama nila yung aswang na yun dahil nahataw raw nito yung ulo ng nilalang. Dahilan upang magtamo nga ito ng matinding pinsala at magdulot ng sugat sa kanyang ulo. Ilang araw na raw nilang pinaghahanap yon kung saan nga nila ito pwedeng mahuli. At kani-kanina lamang daw ay meron nga raw silang nakitang mga patak ng dugo sa may labas ng bahay namin. At talagang naghinala raw sila doon. Naalala ko po noon na meron po talagang mga ganon dahil sa mga sugat na tinamo ni Jose. Tila may kung anong pumasok nga noon sa katawan ko na hindi maipaliwanag na takot. Nang medyo mapagtagpi-tagpi ko na nga rin po yung paliwanag ni Jose at yung mga sinabi sa akin ni paring Ato. Dahil doon, nagtatatakbo na po kami papunta ng bahay. Nag-iisa pa naman yung asawa ko ng mga oras na yon, kaya naman kinailangan po naming makauwi kaagad. Malayo pa lang kami ay sumisigaw na nga po ako upang makuha yung atensyon ng asawa ko. At mabuti na lang ay lumabas po ito ng bahay kasama rin si Jose. Gano'n na lang yung takot ng lalaki nang makita yung tila pamilyar na mga mukha. At gano'n na lang din po yung gulat naming lahat nung kakaiba po yung kinikilos nito at bigla po itong umangil ng nakakatakot. Napatras kami ng asawa ko noon habang yakap ko ito. At sila paring Ato naman ay sinisilo na nga yung nilalang gamit yung kanilang mga armas. Tila naging isang mabangis po na hayop si Jose. At sinusubukan po nitong kagatin yung mga nagtatangkang lumapit sa kanya. Kaya naman nung magkaroon nga ng tsansa yung grupo nila, ay sabay-sabay po nilang sinugod yung aswang na ito na dali-daling nagtatatakbo papalis sa bakuran ng bahay namin. Gano'n na lang po yung takot namin noon, Sir Dan, nang mapagtanto na nagpatuloy pala kami ng aswang sa loob ng bahay at nakasama pa nga namin ng ilang araw at ilang gabi. Kasabay rin kumain at pati na rin sa mga kwentuhan.
Pero kahit papano'y nakahinga naman po ko ng maluwag nang mabalitaan ko nga kila Ato na nagawa raw nila sa wakas na patayin yung nilalang na iyon. Nagawa raw nilang siluin yon. At talagang hindi na raw nila pinaligtas. Ayon pa sa kanila, libing daw nila yung bangkay ng hayop na nilalang na yon. Nakita ko pa nga po noon na merong mga kalmot sa braso si paring Ato dahil nanlaban daw yung nilalang at talagang nakakapangilabot daw pala yung itsura nito. Pero wala na nga siyang nagawa dahil napalibutan siya at marami rin po sila paring Ato at meron ding mga armas. Sabi sa akin ni kumpare noon, ilihim na lang daw namin yung tungkol sa mga nangyayari. Mula po nang mangyari yun ay naging tahimik na rin po yung aming lugar. At naniwala na rin po kung totoo talaga na merong mga ganitong nilalang. Patunayan na nagsabit na rin po kami noon ng mga pangontra sa aming mga pinto at mga bintana upang makasiguro. Lalo at naniniwala na rin po kami. Pero hindi naman po naulit sa amin yung mga ganong pangyayari. Hanggang dito na lang din po itong kwentong ito at maraming salamat po sa inyong lahat.